Ako po ay naniniwala sa sinabi ni George Santayana, and allow me to quote it. Those who cannot remember the past are condemned to repeat it. Close quote. Baka maganda sabihin na rin natin sa Tagalog, ang nakakalimot sa pagkakamali ng lumipas ay siguradong uulitin ang mga pagkakamali ito. Ito nga po ang diwang itinataguyod ng pagtitipon natin ngayong araw, ang pagpapasinaya ng Freedom Memorial Museum na naglalarawan sa madilim na kabanatang dinaanan ng bansa sa ilalim ng batas militar at sa kabayanihan ng mga nakipaglaban para sa ating kalayaan. Sa parang ito, nasasariwa ang aral ng nakaraang diktadurya at naituturo ito sa kabataan upang hindi na ito maulit pa. May mga nagsasabi po, makakabuti sa Pilipinas ang pinunong diktador at may kamay na bakal. At hanggang ngayon nga po, makikita sa mga lumalabas sa survey na mayroon pa rin nagnanais at nabobola sa ganitong pamumuno. Kung babalikan po natin ang kasaysayan, di po ba't nasubukan na natin ito? Saan po ba tayo dinala ng diktadurya? Sa panahon ng diktador na si Ginoong Marcos, bumaksak ang ating ekonomiya at lumaki ang utang ng bansa. Isipin po ninyo, nung maupo si Ginoong Marcos noong taong 1965, nasa 2.4 bilyong piso ang utang ng pambansang gobyerno. Sa pagtatapos ng 1985, 2 buwan bago siya napatalsik sa pwesto, nasa 192.2 bilyong pesos na po ang utang natin. Saan napunta ang pera? Hanggang ngayon nga po, excuse me, cargo pa rin natin ng taong bayan ang pagbabayad sa utang na yan. Lumabo din po ang bilang sa mga rebelde sa bansa. Mula sa 6 kataong bubo sa New People's Army noon, lumago ang miyembro nito sa 25,000 armadong mga miyembro ng NPA pagkatapos ng batas militar. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang panggugulo ng grupong ito sa mga liblib na komunidad. Tandaan din natin, nagugat at lumawak ang kaguluhan sa Mindanao noong panahon ng diktadurya dahil sa land grabbing. Sa halip na pumanig sa mga pinagsamantalahan, tila kinunsitipan ng rehimeng Marcos ang mga nanggigipit sa ating kababayan. Dito, kinasangkapan ng batas at ang reformadong hanay para samantalahin ang mga hindi nakapag-aral at ipagkait ang kanilang lupain. Hanggang ngayon din po, nararanasan pa rin natin ang epekto ng kababayang ito sa Mindanao. Sabi ko nga po, bagaman biktima rin ang aming pamilya ng batas militar, masasabi kong maswerte pa rin kami dahil kahit papaano nabibisita ko ang aking ama habang nakakulong at nang siya'y pinaslang, may nailibing kami at may putod kaming napupuntahan. Marami po sa ating mga kababayan ang dumaan sa mas matinding pagdurusa. Sa halos bawat sulok din po ng Pilipinas noon, may mga kwento ng mga dinampot ng biglaan, pinahirapan, pinatay o di kaya biglang naglaho na lang at hanggang ngayon ay hindi pa nakikita ang bangkay. Ilan lang po ito sa mga dinaanan at naging resulta ng isang pinunong sa tingin niya, siya lang ang tama at dapat na masunod. 30 taon na nga po ang nakalipas mulang na magwakas ang martial law. Pero hanggang ngayon, di pa rin naghihilom ang sugat na dulot nito. Ngayon din po, nakarinig na ba tayo ng paghingi ng paumanhin mula sa mga kadugo ng diktador? Ang masakit nga, imbis na humingi ng tawad sa kalupitan ng martial law, ang sinabi pa ng anak ni Ginoong Marcos, and again, I quote, "I am ready to say sorry if I knew what I have to be sorry for," close quote. Kung ganito nga po ang pananaw na nagpepresentang maging pinuno ng bansa, paano tayo aasang hindi niya ito uulitin kung hindi man niya nakikita ang kamalian? Patuloy po nating tinutugunan ang mga problemang iniwan ng batas militar. Nitong Abril, dahil sa napakataas na bilang ng aplikasyon sa Human Rights Victims Claims, inaprubahan natin ang RA 10766 na siyang nag-extend sa mandato ng Human Rights Victims Claims Board na kumpletuhin ang pagbabayad ng danyo sa mga biktima ng martial law. Napakalayo na nga po ng sitwasyon natin ngayon kumpara ng batas militar. Ngayon, sa kabataan o sa tinatawag na millennials na hindi ito naranasan, ano ba ang ibig sabihin ng martial law? Ito mga kalayaang halos di na ninyo napapansin sa kasalukuyan, kalayaang mag-post ng opinyon at maghanap ng impormasyon sa internet.
kalayaang magtipon at magbakasyon. Ultimo, kalayaang manood ng programa na gusto nyo sa telebisyon. Walang ganyan sa ilalim ng diktadurya. Ang meron lang, kalayaang purihin ng gobyerno, kalayaang gamitin ang kapangyarihan para abusuhin ang taong bayan, kalayaan ng mga kroni ni Marcos na lalong magpayaman. Iyong mga karapatan na dapat matamasa ng bawat isa, naging pribileho lamang ng iilang makapangyarihan at pamilyang dikit sa mga Marcos. Noong panahon nga ng martial law, kapag may darating na magazine at may artikulong kahit bagyang kritikal sa gobyerno, tatanggalin yon bago ipamahagi. Kung marami itong laman na batikos, hindi na ito ipakakalat. Kung ikaw ay mamamahayag o kritiko ni Ginoong Marcos, pwede ka nang ituring na subversibo, arestuhin at ipakulong ng walang waran. Pahirapan din po ang pagkuha ng exit permit kung gusto mong umalis ng bansa. Nung panahon din ng diktador, may mga nagsasabi rin na kung negosyante ka, ayaw mo magpalago ng negosyo. Baka raw kasi mapansin at agawin ito ng mga nasa pwesto. Halimbawa po, sa asukal, oras na maging asukal ang tubo. Sa kanila yon. Babayaran ka nila kung kailan nila gusto sa presyong sinabi nila. Nag-eksperimento pa nga noon na magkaroon ng sugar cartel kung saan lilimitin nila ang supply para mapataas ang presyo nito. Resulta, lalong napabaksak ang presyo at ang industriya ng asukal na dati kinukuha na natin 25% ng ating exports ay talagang lumaba ang sitwasyon. Tunay po, ito mga kalayaang tinatamasa sa kasalukuyan, lahat ito pinaglaban ng milyon-milyong Pilipinong nagtipon sa EDSA para wakasan ang diktadurya ng hindi humahantong sa madugong himagsikan. Matatanggap ba natin bumalik tayo sa panahon kung saan pwedeng sagasaan lang ang makarapatan natin at ng ating pamilya? Ito nga po ang nakaambang trahedya sa ating bansa. Ang inapika na nga sinamantala noon at ang pagpapaubaya pa rin maapina naman at maulit ang mga problemang dala ng diktadurya. Ngayon nga po, tinataguyod natin ang museong ito hindi lang para balikan at sariwain ang kalupitan ng diktadurya, kundi upang makita din ng ating kabataan kung gaano kahalaga ang kalayaan at demokrasyang ipinaglaban at tinatamasa na natin sa kasalukuyan. Sa henerasyon po namin, hindi kailangan ng museum para maalala ang madilim na sitwasyon ng bansa sa ilalim ng diktadurya. Para sa kapakanan ng kabataan at sa layuning maunawaan nila ang pinagdaanan natin sa batas militar, dito natin nakikita ang halaga ng ganitong proyekto. Ayon nga sa kasabihan, ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa patutunguhan. Hindi na nga po natin maibabalik pa ang mga naglahong dekada. Ang pwede po natin gawin, tugunan ang mga problema ngayon at paghandaan ang kinabukasan. Iyan nga po ang ginawa at patuloy natin ginagawa sa nakalipas na halos 6 na taon. Mula sa paglago ng ekonomiya at infrastruktura hanggang sa pagpapaunlad sa kabuhayan, edukasyon, kalusugan at iba pang serbisyong panlipunan, talaga naman pong nakikita natin ang transformasyon sa ating lipunan. Pero ito pong mga napagtagumpayan natin, pwedeng maglaho. Lalo na kung salungat sa daang matuwid ang pamamalakad ng susunod sa atin. Ang tanong, bibigyan nyo ba ng pagkakataong mamuno ang mga taong sisiga-siga o parang kada bukas ng bibig ay mayroong bagong inaaway? Malinaw naman noong martial law. Ang gobyernong binigyan ng kapangyarihan ng taong bayan, ginamit ang kapangyarihan iyon para apihin ang sambayanan. May naniniwala po, kailangan ng isang matino at perpektong diktador para gabayan at ayusin ang lipunan. Ang mali po dito, ang tao hindi naman perpekto. Natural pong hindi rin niya kayang gumawa ng perpektong desisyon parate dahil hindi nga siya perpekto. Kapag nga po pinili natin ang isang pinunong ang tingin sa sarili ay laging tama at dapat masunod, saan kaya tayo dadalhin ng kanyang pamamahala? Kabaliktaran ito ng sinusulong natin sa daang matuwid kung saan naniniwala tayo sa halaga ng bawat individual at pagbibigay ng oportunidad sa ating mamamayan. Magtatagumpay lang ang mga nagnanais na magsulong muli ng diktadurya kung sa isang panig watak-watak ang mga tutol dito at kung marami ang kontento na lang na manahimik at magwalang kibo. Sa pagpapamalas natin ng people power, wala nang sino man ang mamumuno pa para abusuhin at upihin ang Pilipino.
sa ating pong kabataan, tandaan na ninyo. Mapalad kayong tumatamasa na kalayang di nakamit ng mga nauna sa inyo. Kaming mga mas nakakatanda, mas maikli na lang ang itatagal sa mundo kaysa sa inyo. Ibig sabihin, kung magkamali tayo ng desisyon, lahat tayo mapapahamak. Pero di hamak na mas mahaba ang pagdurusa ng mga kabataan ang inyong pagdadaanan. Hawak ninyo mga kabataan ang inyong kinabukasan. Patuloy sana kayong mamulat, makilahok at makiambag sa pagsisikap naming itaguyod ang mas magandang bukas para sa inyo at sa ating lahat. Sa daang matuwid, may gobyerno ng tunay na kakampi at nagmamalasakit sa taong bayan. May gobyerno ng sinusulong ang katarungan at ang kapakanan ng mas nakakarami. Ang hamon sa bawat isa, ituloy ang labang sinimulan sa EDSA, ipaglaban natin ang kalayaan kay tagal nating miniti at ang katuparan ng ating pong mga pangarap. Hanggang sa uli, isang karangalan pong pamunuan ang sambayan ng nagkakaisa para sa isang disente at maunlad na bukas. Magandang hapon po. Maraming salamat sa inyo lahat.